lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, mayroon pong dalawang bagay na nais ituro sa atin ni Jesus sa linggong ito. Ito yung mga kalidad o qualities ng isang mabuting leader. Siguro, marami sa atin o may iba sa inyo na nag-undergo ng leadership seminar at napakaraming qualities ng isang mabuting leader. Pero sa ebanghelyo ngayon, tinuruan tayo ni Jesus ng dalawang bagay. Kung papaano nga ba maging isang hindi lamang mabuting leader, kundi maging isang effective na leader sa mga tao na ibinibigay sa kanya bilang responsibilidad upang alagaan, kalingain, at patnubayan o gabayan. Ang unang quality ng isang leader ayon kay Jesus ay ang isang leader marunong siyang magturo sa kaniyang mga tagasunod. Tinatawag siyang mentoring sa leadership qualities. Isang quality ng isang leader ay ang pagiging isang mentor. Isang tao, isang leader na tinuturuan ang kaniyang mga alagad kung ano yung kaniyang skills o talento na nagiging epektibo sa kaniyang pagharap sa mga tao. Kung babalikan natin ang naging buhay ni Jesus kasama ang kaniyang mga alagad, hinubog niya ang kaniyang mga alagad ayon sa paraan kung papaano niya ginagawa ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagtuturo ng mabuting balita sa ibang mga tao, kung papaano niya ginagawa yung mga bagay na nagiging epektibo para maintindihan ng mga tao at makilala si Jesus. Kaya nga sa Ebanghelyo, sa simula ng Ebanghelyo, sinabi sa atin na pagkatapos ng ipadala ang mga alagad sa iba't ibang mga bayan, pagbalik nila, ibinalita nila kay Jesus kung ano ang kanilang ginawa at kung papaano sila naging epektibo sa harapan ng mga tao. Ang ating Panginoong Jesus, itinuturo sa atin na ang kalidad ng isang mabuting leader, hindi siya autocrat. Hindi autocratic ang kanyang paraan ng pamamahala sa kanila. Ano ba yung isang autocrat o ang autocratic na pamamahala? Ito yung pagtingin ng isang leader sa kanyang sarili na siya lang ang magaling, siya lang ang tama, siya lang ang marunong. Yun po ang autocrat. Parang nakasentro lahat sa kanya ang tingin ng mga tao at hindi pwedeng malaman ng iba. Ako lang ang magaling, ako lang ang marunong, ako lang dapat ang magtuturo. Sa akin lang ang skills, sa akin lang ang talento. Pero iba kay Jesus. Para kay Jesus, kailangan niyang turuan ang kanyang mga alagad kung ano yung tama at naaayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan niyang i-transfer sa kanila ang skills. Papaano ba magpagaling ng mga may sakit? Papaano ba ituro sa ibang mga tao ang paraan ng pagbabahagi ng mabuting balita? Dahil alam ni Jesus, eventually, aalis siya sa mundong ito at iiwanan niya ang kanyang mga alagad. Iiwanan niya ang kanyang mga alagad. Sila ang magiging mga tagasunod niya at gagawin nila sa iba pagkaalis niya kung ano yung dapat at karapat-dapat sa kanilang misyon. Di ba ganito rin po ang ginagawa natin sa ating mga anak? Ang mga magulang na nandito ngayon, papaano niyo ba sila tinuturuan tungkol sa buhay? Di ba may mga magulang, tinuturuan nila ang kanilang mga anak na maghugas ng pinggan. Ang iba nga, tinuturuan pang maglaba, maglinis ng bahay. Bakit ginagawa natin sa kanila ito? Maliban na lamang dahil wala tayong ang karamihan sa atin, walang mga utusan sa bahay. Pero bakit kailangan nilang matuto sa mga skills na ito? Dahil eventually, lalaki sila
Matututo silang maglinis ng bahay, sa kanilang sariling bahay, sa kanilang paghiwalay sa atin. Matututo silang magluto ng pagkain kapag wala na tayong mga magulang. Naalala ko yung isang kaibigan ko, classmate ko nung high school, naging mahirap para sa kanya yung buhay namin sa seminaryo. Dahil nakwento niya na nung maliliit sila, nung elementary sila, yung kanilang tatay, hindi sila pinagtatrabaho sa bahay. Hindi siya marunong maghugas ng pinggan, hindi sila pinaglalaba, hindi sila pinaglilinis ng bahay. Ang ginagawa nila, maglaro lamang. Maglaro. Kaya nga nung pumunta siya ng seminaryo, at doon sa seminaryo, kami ang naguhugas ng aming pinagkainan. At hindi lamang iisang plato at iisang kutsara o iisang baso ang huhugasan mo. 100 na mga plato, 100 na mga baso, 200 na mga kutsara at tinidor. At may mga pagkakataon pa na kami ang naglalaba ng aming sariling damit. Kaya nga, naging mahirap para sa kanya ang mag-adjust sa seminaryo. Sabi niya, sana hindi ganito ang pagtuturo sa amin ng aming tatay. Sana hindi kami binaby. Hindi siya nagtagal sa seminaryo. Umalis din siya. Hanggang second year lamang siya sa high school seminary. Mahalaga po kasi ang pagtuturo sa ating mga anak. Ang isang leader, ang isang effective na leader, nagagawa ng kanyang mga subordinates ang gusto nang mangyari na hindi niya sinusupervise, na hindi niya kailangang sundan ang kanilang bawat galaw. Yun ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ipinadala sila sa mga bayan, dala-dalawa sa mga bayan, upang manguna sa kanya bago niya puntahan ang bayan na iyon, upang ihanda ang kanyang daraanan at ihanda ang mga tao sa kanyang pagdating. Unang quality, isang mabuting quality ng isang effective na leader, tinuturuan ang kanyang mga tagasunod kung ano ang kanyang skills at talento. Tinatransfer sa kanila ang kanyang kaalaman. Pangalawa, para kay Jesus, ang isang mabuting leader, nagbibigay ng kapahingahan sa kaniyang mga tagasunod. Alam niya kung kailan magpapatuloy sa pagtatrabaho. Alam niya ang hangganan ng kaniyang mga tagasunod. Alam din niya kung kailan hihinto, magpapahinga, at pagninilayan ang ginagawa. Nung nakita ni Jesus ang kanyang mga alagad na pagod na sila sa napakaraming mga taong lumalapit sa kanila, nagpapagaling ng mga may sakit, tinutulungan siya, nakita niyang pagod na ang kanyang mga alagad. Nakita niyang gutom na sila. Nakita niya kung papaano mapagod, magutom, at magtrabaho ang kanyang mga alagad. Kaya nga, dumating sa punto na ayon sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, pagod na kayo. Nagugutom na kayo. Pumunta tayo sa isang ilang na puok upang makapagpahinga sandali. Para kay Jesus, napakahalaga ng pahinga. At ang kanyang pagtawag sa kanilang atensyon upang magpahinga, hindi lamang simpleng pagsabi na, uy, magpahinga na tayo. Dito na kayo, sa isang tabi, hinto mo na lahat ng trabaho. Hindi. Ang ginawa ni Jesus, mayroong salita sa Griego na tinatawag na splagnitsomai. Ang kanyang root word ay splagna. Ang translation nito ay yung mga laman loob ng tao, yung puso, yung lungs, yung bituka, yung lahat ng laman loob. Ang splagnitsomai, wala siyang direct translation sa Ingles. Pero, this refers to compassion. Kung papaano ang isang leader, nakikita niyang pagod ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod, parang hinahalukay ang kanyang buong pagkatao sa awa at habag sa kanila. Na hindi lamang siya simpleng naaawa at nahahabag, kundi iba ang kanyang pakiramdam, parang hinahalukay ang kanyang buong laman loob
Dahil nakikita silang napapagod, nagugutom, at awang-awa siya sa kanila. At yun ang nais ituro ni Jesus sa atin at sa kaniyang mga alagad nung kaniyang panahon. May mga pagkakataon na sa dami ng ating ginagawa, kailangan nating tumigil at magpahinga. Kailangan nating kumain. Papaano mo nga ba naman magagawa ang iyong tungkulin, ang iyong gawain kung physically, ikaw ay nagugutom? Pero para kay Jesus, hindi lamang siya simpleng pahinga. Kailangan din sa pagpapahinga at paghinto, pinagninilayan ang karanasan. Mahalaga para kay Jesus na makita ng kanyang mga alagad na sa dami ng mga taong lumalapit sa kanila, makita nila ang kahalagahan ng buong karanasan. Bakit ang mga taong ito ay lumalapit? Ano ang kailangan nila? Ano ang maipaglilingkod namin sa kanila? Mahalaga ang pagninilay sa bawat karanasan. At nangyayari lamang ito kung tayo ay nagpapahinga, kung tayo ay humihinto. Dito po sa atin sa Peña Francia, sa isang linggo ngayon, meron na lamang tayo 3 araw na kung saan nagkakaroon tayo ng exposition at veneration ng Blessed Sacrament. Dati, 5 days sa isang linggo. Ngayon kasi meron tayong ginagawa every Monday and Tuesday. Merong El Shaddai and then meron tayong pagmamanto sa Tuesday. So, Wednesday, Thursday, and Friday, ang ating exposition ng Blessed Sacrament pagkatapos ng misa. Marami sa atin dito ang nagsasabi na para sa kanila, ang ginagawang exposition, gaano man ito kaikli, hindi man umaabot ng 1 oras, pero mahalaga para sa kanila na sa harapan ng Diyos, pagkatapos ng misa, humihinga, humihinto, at nagninilay, nagdadasal sa harapan ni Jesus. Ang iba nga sa kanila, nagkukwento na nakakatulog daw, inaantok. Huwag daw tagalan ang silent moment dahil inaantok daw. Kapag tayo ay inaantok, ibig sabihin, nakakaramdam tayo ng kapayapaan. Nakakaramdam tayo ng kapanghingahan sa ating puso at sa ating sarili, sa ating katawan. At sa harapan ng Diyos, kapag inaantok tayo, ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, panatag ang ating kalooban. Nakakaramdam tayo ng kapayapaan sa harapan niya. At isang biyaya po iyon. Isang biyaya para sa atin. Ang ibang mga tao, humarap man sa Diyos, magsimba man, pero magulo pa rin ang puso at isip. Magulo ang buong pangyayari sa kanyang buong araw. Ang isang tao na magulo ang buhay, hindi nakakatulog ng maayos. Kaya mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin ang kahalagahan, hindi lamang ng pahinga, kundi ng pagninilay. Na sa bawat pagkakataon sa ating buhay, sa isang buong araw, binibigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili na tingnan ano yung mga pangyayari sa buong araw. O sa araw ng linggo, ano yung mga buong pangyayari sa nakaraang linggo. Ano yung mga mabubuti at masasamang karanasan na nangyari sa akin? Ano yung mga karanasan na pwede kong ipagpatuloy? At ano yung mga karanasan na kailangan kong putulin at itama? Yung mga pagkakamali na kailangan kong itama sa aking sarili. Ano yung mga karanasan na nagtuturo sa akin ng mahalagang leksyon na pwede kong ibahagi at ipasa sa aking mga pamilya, sa aking mga anak, o sa aking mga katrabaho. Ano yung mga pagkakataon sa ating buhay noong nakaraang linggo na tinuruan tayo ng leksyon at naging mahalaga at nagbigay ng mahalagang pagtuturo sa ating buhay bilang Kristiyano?